Ang oras ay tila bumagal sa bawat tunog ng orasan sa dingding ng kulungan. 5 taon na ang lumipas mula nang huling humawak ng baril si Ricardo. 5 taon ng katahimikan, 5 taon ng pagninilay, at 5 taon ng paglimot o pagpilit na limutin ang nakaraan na minsang naging bahagi ng kanyang kaluluwa. Tumayo siya mula sa kanyang makitid na kama. Binuksan niya ang maliit na locker at dahan-dahang isinuksok ang natitirang gamit, isang lumang jacket, kwintas na may taglay na bala, alaala ng dating pagkatao, at isang litrato ng babaeng hindi na niya nakita pa mula nang siya'y ikulong. Ricardo de la Vega, anunsyo ng gwardya sa pintuan ng selda. Panahon na. Tahimik siyang sumunod, dala ang maliit na bag. Sa pagdaan niya sa bawat selda, ramdam niya ang titig ng mga bilanggo, ilang may respeto, ilang may inggit, at karamihan ay may takot. Kilala siya sa loob bilang ang lobo, mabilis, matalim, at walang tinatantanan. Pero ngayon, isa na lang siyang lalaking gustong takasan ang anino ng kanyang nakaraan. Paglabas niya ng gate, sumalubong sa kanya ang malamig na simoy ng hangin, malaya, ngunit puno ng panganib. Walang sumalubong sa kanya. Wala ni isang kaibigan, ni isang kapamilya. Ganito siguro talaga kapag ang buhay mo'y ginugol mo sa pagkitil, hindi sa pagmamahal. Tahimik siyang sumakay sa jeep. Ang kanyang destinasyon, isang maliit na talyer sa Pandakan, pag-aari ng isang matandang kakilala na handang bigyan siya ng bagong simula. Sa kabilang bahagi ng lungsod, may isang babaeng tumatakbo sa pagitan ng mga dyaryo, ulat at banta, si Jonah Ramos, investigative journalist ng isang kilalang pahayagan. Kagagaling lang niya sa isang press conference kung saan isa na namang mataas na opisyal ang tahimik na napatahimik sa kanyang mga tanong. Pagdating sa opisina, iniabot ng assistant ang isang sulat. Walang pangalan, walang lagda, pero malinaw ang nilalaman. Huminto ka na, Jonah. Hindi ito laro. Hindi ka palaging ligtas. Ngunit imbes na matakot, lalong tumalim ang kanyang paningin. Habang binabaybay ni Ricardo ang makitid na kalsada patungong Pandakan, hindi niya alam na ang babaeng magpapabago sa kanyang buhay ay kasalukuyang naglalakad din sa gilid ng panganib. At sa tahimik na gabing iyon, ang dalawang mundo, isang nakatago sa dilim, at isang naghahayag ng liwanag, ay unti-unting magtatagpo. Mainit ang araw nang dumating si Ricardo sa Pandakan. Lumang kalsada, maalikabok, at masikip ang espasyo sa pagitan ng mga bahay at tindahan. Sa dulo ng isang makipot na daan ay naroon ang talyer ni Mang Cardo, ang pinaglagakan niya ng natitirang tiwala. Ricardo, sambit ng matandang lalaki, may bahid ng pag-aalinlangan sa boses ngunit may halong tuwa rin. Akala ko hindi ka na makakalaya. Pinili kong lumaya, Cardo. At gusto ko nang magsimula muli. Walang tanong na inihain si Cardo. Walang sermon. Pinapasok lang niya si Ricardo sa talyer, pinahiram ng lumang kama sa itaas ng gusali, at sinabihang, basta sa akin, ikaw ay mekaniko na. Hindi mamamatay tao. Sa mga sumunod na linggo, tila normal ang lahat. Si Ricardo, na dating bihasa sa paghawak ng armas, ay ngayon bihasa sa pag-aayos ng makina. Tahimik siya, halos hindi nagsasalita, at palaging may malalim na titig na waring laging nagbabantay. Isang hapon, habang abala siya sa pagpapalit ng langis ng isang lumang sasakyan, may dumaang babae na agad tumawag ng pansin ng lahat sa paligid. Si Jonah Ramos, naka-black slacks, puting blouse, at may sling bag na punong-puno ng papel at voice recorder. May matalim na mga mata at kumpiyansang tindig. Papunta siya sa bahay ng isang source sa tabi ng talyer, ngunit nahinto nang huminto ang sasakyan niyang luma sa harap mismo ni Ricardo. Excuse me, tawag niya. Mekaniko ba kayo? Tumingin si Ricardo sa kanya. Mabilis, walang ekspresyon. Tumango lang. Siya, oo, may topak na naman itong kotse ko, inis na sabi ni Jonah. Sana lang hindi na tumirek mamaya. May interview pa ako. Habang pinapasilip ang makina, hindi maiwasan ni Ricardo na mapansin ang matinding determinasyon sa boses ng babae. Sanay siyang tumingin sa mga tao, at alam niyang ang babaeng ito, bagamat maganda at elegante, ay may dalang panganib. Hindi dahil sa kung sino siya, kundi dahil sa kung sino ang nilalabanan niya. Trabaho mo? Tanong ni Ricardo habang kinakalikot ang makina. Reporter. Investigative. Tumango lang muli si Ricardo. Walang tanong pa, walang komento, pero sa kanyang loob, may malamig na pakiramdam siyang hindi maipaliwanag. Kinabukasan, dumaan muli si Jonah. At sa sumunod pa, bawat daan niya ay may kunwaring problema sa kotse. Pero ang totoo, interesado na siya sa misteryosong mekaniko na bihirang ngumiti pero palaging handa. Isang gabi, habang nasa rooftop ng talyer, nagkape si Ricardo habang pinapanood ang ilaw ng Maynila. Sa kanyang likuran, lumitaw si Jonah, dala rin ang sariling tasa ng kape. Ricardo, di ba? Sabi niya, bakit ka nandito?
Tanong ng lalaki, malamig ngunit hindi bastos. Hindi ako sigurado, sagot ni Jonah, pero sa dami ng ingay sa lungsod, dito lang ako nakakaramdam ng tahimik. Tahimik silang nagkape, wala nang salitang kailangan. Ngunit sa ilalim ng katahimikan ng gabi, may pares ng matang nakamasid sa kanila, mula sa isang itim na van sa kabilang kalsada. At sa isang naka-encrypt na cellphone, may mensaheng ipinadala. Si Jonah Ramos, may lalaking kasama. Ipakalat ang mga tao, maghanda. Hindi inaasahan ni Ricardo na magiging mas madalas ang presensya ni Jonah sa paligid ng Collier. Sa bawat araw na lumilipis, tila unti-unting nababasag ang matigas niyang katahimikan. Si Jonah, bagamat matapang at prangka, ay may likas na liksi at lamang na hindi niya may kaila. May sigla sa kanyang mga salita, at matalim ang mga tanong na tila laging sinusubok kung ano talaga ang nilalaman ng kanyang pagkatao. Isang gabi, bumuhos ang ulan. Malakas, pabigla, parang babala mula sa langit. Nasa loob ng Collier si Ricardo, tinatapos ang isang overhaul nang biglang kumatok si Jonah sa pinto, basang-basa. Ricardo, sorry, hindi ko sinasadya. Na-flat ako sa may kanto, tapos bumuhos ang ulan. May signal ba sa loob? Hingal ni Jonah. Tahimik na binuksan ni Ricardo ang pinto at binigyan siya ng tuwalya. Hindi siya agad nagsalita, pero may pag-aalala sa mga mata niya. Magpahinga ka muna rito, sabi niya. May instant coffee sa likod. Lumipas ang mga minuto na katahimikan lamang ang namamagitan sa kanila. Sa dulo ng mahabang lamesa, nagkape si Jonah habang si Ricardo naman ay tahimik na pinupunasan ang kanyang basang jacket. Hindi ka ba natatakot mag-isa dito? Tanong ni Jonah. Masanay akong mag-isa, sagot ni Ricardo. Pero hindi ibig sabihin ay dapat ganon kahabang buhay. Tumingin si Ricardo sa kanya. Saglit na katahimikan. Tapos ay nagsalita siya, mahina, pero malinaw. Hindi ako mabuting tao, Jonah. Hindi ko sinabi na kailangan kang maging mabuti. Basta totoo. Bago pa siya makasagot, may malakas na tunog mula sa labas, isang tila na basag na bote. Biglang napatingin si Ricardo sa labas ng bintana. Hindi halata kay Jonah, pero ang katawan niya agad nag-alerto, tila bumalik ang assassin instinct na matagal nang tinatago. Dito ka lang, utos ni Ricardo. Lumabas siya, tahimik, halos walang ingay ang bawat hakbang. Sa dilim ng gabi at ulan, may anino siyang nakita sa gilid ng pader, isang lalaki, may hawak na kamera, at kasamang isa pang nakahod. Isang especially iya. Biglang hinatak ni Ricardo ang lalaki at ibinagsak sa lupa. Mabilis, tahimik, eksakto. Napaatras ang isa pa, ngunit bago pa makatakbo, binagsakan ni Ricardo ng kahoy na tubo ang binti nito. Napaigik ang lalaki, bumagsak. Bakit nyo? Sinusundan si Jonah. Malamig ang boses ni Ricardo. Wala kaming sinabi sa kanya, pre. Trabaho lang. May nag-utos lang, kuha lang ng litrato. Anong pangalan ng nag-utos? Hindi namin alam. Bayad lang kami sa GCash, bro. Hindi namin alam. Mula sa dilim, biglang may dumating na motorsiklong walang plaka. Umalangaw-ngaw ang putok ng baril, isang bala ang tumama sa poste malapit kay Ricardo. Agad siyang lumundag, kinaladkad si Jonah papasok sa loob. Napatitig si Jonah sa kanya, nanginginig. Anong nangyayari, Ricardo? Huminga siya ng malalim. At sa unang pagkakataon, pinili niyang hindi magsinungaling. May mga taong ayaw kang buhay. Nakaupo si Jonah sa sulok ng Collier, balot pa rin ng tuwalya, nanginginig hindi sa lamig kundi sa takot. Nakamasid siya kay Ricardo habang ito'y nagpapalit ng basang damit sa loob ng bodega. May pilat sa tagiliran ng kanyang likod, malalim, parang bakas ng lumang sugat mula sa digmaan. Hindi mapakali si Jonah. Ricardo, mahinang tawag niya. Anong ibig mong sabihin na may mga gustong pumatay sa akin? Huminto si Ricardo. Tahimik. Tumitig siya sa babae, tila naglalaban sa loob ang pagsasabi ng totoo at pananahimik. Hindi ko pa alam kung sino, tugon niya, pero matagal na akong nakakaramdam na may sumusubaybay sa'yo. Bakit ako? Wala akong ginagawang masama. Trabaho ko lang ang magsulat ng totoo. Dahil ang katotohanan ay mas mabigat kaysa bala. Tumayo si Jonah. Lumuluhang galit ang mga mata. At paano mo nalaman lahat yan? Ricardo, sino ka ba talaga? Tahimik. Parang huminto ang oras sa pagitan nila. Sa wakas, huminga ng malalim si Ricardo. At tumitig sa kanya. Dati akong assassin. Pinakamatindi sa grupo ng mga lihim na gumagalaw sa ilalim ng sistema. Pero tinalikuran ko ang lahat ng makulong ako. Hindi agad nakasagot si Jonah. Para siyang sinampal ng malamig na tubig. Assassin. Mahinang bulong. Ibig mong sabihin, pumatay ka. Tumanggaw si Ricardo. Hindi nagpalusot. Pero ngayon, ang tanging dahilan ko sa pamumuhay ay ang paglayo sa karahasan. Hanggat maaari,
Bumigat ang tono ng boses ni Jonah. At kung kailangan, babalik ka ba sa pagpatay? Kung ang buhay mo ang nakataya, sagot ni Ricardo, oo. Sa kabilang panig, sa isang lihim na tanggapan sa loob ng isang luxury building sa Makati, nakaupo ang isang lalaki sa madilim na kwarto, si Silvano Recio, kilalang negosyante sa publiko, ngunit sa likod ng mga kortina, siya ang utak ng isang sindikatong binubuo ng mga tiwaling pulis, politiko, at negosyante. Nasaan na ang babae? Malamig niyang tanong. Nakaligtas, boss. May kasama siyang lalaki, matindi, bihasa. Hindi namin napatumba, sagot ng agent sa kabilang linya. Nabigo kayo. Pumitik ang mga daliri ni Silvano. 2 bodyguard ang lumapit at agad hinaila ang lalaking kausap. Wala nang narinig kundi isang putok. Alamin niyo kung sino ang lalaking iyon, utos niya sa iba. Kung siya nga ang pinaghihinalaan kong Ricardo de la Vega, tapusin agad. Sa gabing iyon, hindi na nakatulog si Jonah. Hindi dahil sa takot sa sindikato, kundi dahil sa katotohanang ang lalaking kanyang pinaniniwalaang ordinaryong mekaniko ay may dalang anino ng kamatayan. Ngunit sa kabila ng lahat, ang kanyang puso'y hindi makatanggi sa init ng pagkalinga ni Ricardo. Sa labas ng silid, si Ricardo ay nakaupo sa gilid ng bintana, nakamasid sa ulan. Hindi kita pababayaan, bulong niya, kahit hindi naririnig ni Jonah. Hindi na ako papayag na may mawala pa sa akin. Isang gabing tahimik. Sa gitna ng katahimikan, si Ricardo ay nanatiling gising sa kanyang maliit na silid sa itaas ng Collier. Sa kanyang harapan, nakabukas ang lumang kahon, nasa loob ang kanyang mga alaala, isang itim na baril na wala ng bala, isang sulat mula sa ina na matagal ng pumanaw, at isang larawan ng 5 kalalakihan, ang dating miyembro ng grupong Sombra. Ang Sombra, isang lihim na organisasyon ng mga tinuruan at sinanay sa pagpatay. Sila ang humahawak ng mga gawaing hindi kayang gampanan ng batas. Sila ang aninong gumagalaw kapag ang mundo'y nahihimbing. Isa-isa niyang pinagmasdan ang mga mukha sa litrato. Si Gavino ang mansador ng dugo, walang inuurungan. Si Torres ang sniper na may isang mata ngunit asintado pa rin. Si Lino ang hacker, mukhang walang alam sa baril, pero may utak ng kriminal. Si Calvo ang pinakabata, pero pinakamabilis sa lahat. At siya, si Ricardo, ang leader nila, tinaguriang, puting lobo. Nagbalik ang alaala sa diwa ni Ricardo. Taong 2017, sa isang warehouse sa Zamboanga, 5 sila laban sa mahigit 50 armadong tauhan ng sindikatong Tres Estrellas. Iyon ang huling misyon bago siya magdesisyong tumigil. Isang misyon na naging madyugo at halos ikamatay niya. Umatras na tayo, sigaw ni Calvo. Pero si Ricardo, pinili ang daan na wala nang balikan. Ibinuwis niya ang sarili para makaligtas ang 4. Sa huling minuto, pinasabog niya ang bahagi ng warehouse para mailigaw ang mga kalaban, at doon siya nahuli ng mga awtoridad. Hindi niya itinuro ang mga kasama. Pinili niyang mag-isa ang managot. Natawa na lang siya sa alaalang iyon. Isinara niya ang kahon. Matagal na kitang tinabyunan, lobo, bulong niya. Pero kung lalabas ka ulit, para lang sa iisang dahilan. Bumukas ang pinto. Si Jonah, nakapambahay lang, hawak ang isang tasa ng kape. May gusto akong itanong, sabi niya. Ano ang tunay mong hangarin ngayon, Ricardo? Napatingin siya sa babae. Sa kanyang mga mata ay hindi na lang takot ang naroroon, kundi tiwala. Kaunting pag-asa. At marahil, simula ng pagmamahal. Gusto kong iligtas ka, tugon niya, hindi lang sa sindikato. Pati sa sarili mong katapangan na walang takot kahit delikado na. Ngumiti si Jonah, bagamat may bigat pa rin sa kanyang puso. Hindi ako sanay na may nagtatanggol sa akin. Pero sa'yo, parang gusto kong subukang hayaan. Samantala, sa isang abandonadong gusali sa Pasig, isang grupo ng mga dating miyembro ng Sombra ang nagtipon. Si Gavino, si Torres, at si Calvo ay muling nagkita. Si Ricardo may kumakalaban sa kanya ngayon, sabi ni Gavino. Kailangan ba nating bumalik? Tanong ni Calvo. Kung buhay niya ang nakataya, sagot ni Torres habang nililinas ang lumang rifle, oo. Mabilis na lumipas ang 2 araw mula nang umatake ang mga especially iya. Sa panlabas, tila normal pa rin ang takbo ng buhay sa Collier. Pero sa loob, abala si Ricardo sa paghahanda. Isang lumang cellphone na may secure na frequency ang binuksan niya. May 4 na numero lang na nakasave, at isa-isa niyang pinadalhan ang mensahe. Kailangan ko kayo. Target, Recio. Panahon na. Sa loob lamang ng 24 oras, 3 sa 4 ay tumugon. Si Gavino, ang tigre ng Davao. Sa isang illegal fighting arena sa Tagum, si Gavino ay walang saplot pang itaas, puno ng pilat at kasalukuyang binubugbog ang isang kalabang halatang baguhan. Sa isang uppercut, nawala ng malay ang kalaban. Bumukas ang cellphone sa gilid ng ring.
Tumigil si Gavino, tiningnan ang mensahe. Ngumisi siya. Lobo, nabuhay ka ulit. Si Torres, ang mata ng kalikasan. Sa kabundukan ng Benguet, may isang matandang lalaki na may salamin sa isang mata, nakaupo sa tuktok ng isang mataas na bato, tinutukan ng rifle ang isang bote na 400 metro ang layo. Isang putok, basag ang bote, nag-vibrate ang radyo sa kanyang bulsa. Binasa niya ang mensahe, ngumiti, at muling binuksan ang kanyang lumang sniper case. Panahon na palang bumaba ng bundok. Si Linaw, ang multo ng internet. Sa isang cybercafe sa Cebu, may lalaking nakasuot ng hoodie, mabilis ang kamay sa keyboard, at nagbabypass ng mga surveillance system ng PNP. Biglang nag-pop up ang alert. Message mula sa isang lumang server na matagal na niyang hindi binuksan. Kailangan ko kayo. Napapikit siya, bumantong hininga, at binura ang lahat ng bakas ng aktibidad niya. Kinuha ang backpack na may laman ng mga hard drive at burner phones. Walang makakatakas sa mga mata ng internet, lalo na si Resyo. Sa isang lumang safe house sa Quezon City, nagkita-kita ang 4 na anino mula sa nakaraan. Si Ricardo, Gavino, Torres, at Linaw. Ang 4 ay muling nabuo, kulang lamang si Calvo, na wala pang sagot mula sa kanyang lokasyon. Anong meron sa babaeng yun, Ricardo? Tanong ni Gavino. Bakit mo nilapitan ang anino ng Resyo? Hindi siya ang dahilan. Pero siya ang target. Ginulo niya ang sindikato sa pamamagitan ng katotohanan. At alam mo ang galit ng mga sinungaling sa mga nagsisiwalat. Tahimik si Linaw. Si Torres ay nagbabalik ayos ng kanyang baril. Si Gavino ay ngumiti ng malamig. Kung lalaban tayo, ay lalaban natin lahat. Hindi pwedeng atrasan. Tumanggaw si Ricardo. Walang atrasan. Hindi na ito para sa misyon. Para na to sa pagbabayad. Habang ang grupo ay nagbabalik, si Jonah naman ay nasa loob ng isang lumang library sa Intramuros. Ginagamit niya ang kanyang press access upang saliksikin ang pangalan ni Silvano Resyo. Lumang kaso, nawalang whistleblower, napatay na accountant, koneksyon sa mga ghost project sa gobyerno. Napagtanto niyang hindi lang ito sindikato, ito ay sistemang ugat ng katiwalian. Isinulat niya sa kanyang notebook, si Resyo ay hindi lang kriminal. Isa siyang hari na ginawang trono ang takot. Pero kung ang hari ay nabubuhay sa anino, oras na para sindihan ang apoy. Hindi niya alam, sa labas ng library, may isang lalaking nakasuot ng suit na tila nagpapanggap na tourist, may earpiece, may baril sa loob ng bag. Sa loob ng tahimik na silid-aklatan sa Intramuros, nakatutok si Jonah sa kanyang mga tala. Ilang oras na siyang nag-uugnay ng mga pangalan, kasong na-dismiss, mga kumpanyang dummy na konektado kay Silvano Resyo. Sa kanyang harapan, nakabukas ang laptop, may draft article na nagsisimulang mabuo. Ang hari ng anino, sino si Silvano Resyo? Ngunit sa likod ng mga estanterya, isang pares ng mata ang tahimik na nagmamasid. Ang lalaking may earpiece, si Kane, isa sa mga bihasang tauhan ni Resyo. Malinis ang damit, may pagkakangiti sa mukha, pero may dalang misyon, hulihin o patayin si Jonah bago pa mailathala ang artikulo. Hinugot niya ang silencer sa loob ng kanyang bag. Lumapit ng dahan-dahan, parang anino sa gitna ng katahimikan. Sa mismong sandaling papalapit na siya, tumunog ang cellphone ni Jonah. Paalala, kumain ka na ba, mula kay Ricardo. Napalingon si Jonah. Napansin niya ang maliit na refleksyon mula sa silencer sa screen ng kanyang laptop. Mabilis siyang tumayo, tumamba ang mesa. Tumama ang bala sa halijing kahoy kung saan siya nakasandal kanina. Nagkaroon ng sigawan. Nagkalat ang mga libro. Tumakbo siya palabas, hawak ang cellphone. Ricardo, may baril dito. Hinahabol ako. Sa kabilang linya, mabilis ang sagot ni Ricardo. Intramuros ka pa rin. May susando sa'yo. Huwag kang titigil. Isang itim na sasakyang SUV ang huminto sa kanto. Bumaba si Gavino, may hawak na tactical baton. Binuksan niya ang pinto sa likod. Jonah, pasok. Hindi na nagtanong si Jonah. Sumakay siya habang putok ng baril ang narinig sa likod. Lumitaw si Kane mula sa likod ng poste, nakasuot na ngayon ng bulletproof vest, may headset, at sinubukang habulin ang sasakyan. Isang motor ang dumaan mula sa kabilang direksyon. Si Torres, nakasakay sa motorsiklo, may rifle na pang-sniper sa likod. Isang gulong ng sasakyan ni Kane ang tinamaan. Nawalan ito ng kontrol at sumalpok sa poste. Nakaligtas si Jonah, sa safe house ng sombra. Pagdating nila sa safe house, basang-basa si Jonah sa pawis at takot. Napaluhod siya, humahagulgol. Si Ricardo ay agad lumapit. Pasensya na, kasalanan ko to, sabi ni Jonah, nanginginig ang boses. Hindi ko alam na may ganito palang kalalim na kasinungalingan. At dahil sa akin, may gustong pumatay. Huwag mong ako ng kasalanan ng iba, bulong ni Ricardo habang hinahaplos ang likod niya.
Ang totoo, ikaw lang ang may lakas ng loob na ilantad sila. Kaya kanila gustong patahimikin. Sa sulok, pinapanood ni Linaw ang security footage ng insidente. Ang pumasok sa library, si Kane Del Mundo. Top-level asset ng Resyo. Hindi to maliliit na goons lang, Ricardo. Pinakawala na nila ang mga ahas. Lalo tayong dapat gumalaw, tugon ni Ricardo. Ngayon, simulan na natin ang pagbawi ng katarungan. Pero kulang pa tayo. Nasaan si Kalbo? Sa isang underground fighting den sa Bangkok, Thailand, may isang lalaking walang t-shirt, punong-puno ng tato, at may maskarang bakal sa mukha. Tumatawa habang pinapalibutan ng mga kalabang mukhang hindi siya matitinag. Sa screen ng kanyang burner phone, naka-flash ang mensahe mula kay Ricardo. Kailangan kita, Kalbo. Bumalik ka. Dahan-dahang tinanggal ng lalaki ang kanyang maskara. Sa ilalim nito ay si Kalbo, tulad ng dati, bata pa rin ang itsura, pero may mas mabangis ng mga mata. Sabihin mo sa kanya, ani Kalbo sa katabing interpreter, papunta na ang impyerno. Bangkok, Thailand. Sa ilalim ng isang abandonadong istasyon ng tren, si Kalbo ay nakatayo sa harap ng isang lumang salamin, duguan ng kamao, ngunit walang bakas ng takot sa kanyang mukha. Sa paligid niya, mga basag na ilaw at ilang lalaking nakapila para sa sunod na laban. Ngunit wala sa mga ito ang iniisip niya. Nakapako ang tingin sa cellphone habang binabasa ang mensahe ni Ricardo, paulit-ulit. Kailangan kita. Nag-init ang kanyang dibdib. Matagal na siyang lumayo sa mundo ng sombra. Nang mamatay ang kanyang kapatid sa isang misyon, isang inosenteng collateral damage, nanumpas siyang iiwan ang lahat. Pero ngayong si Ricardo na ang tumawag, alam niyang hindi ito basta-basta. Lumapit sa kanya ang manager ng laban. May next fight ka mamaya. Triple ang bayad. Tahimik siyang tumingin sa lalaki. Hindi na ako babalik. Ano, sayang naman. Dito ka na kumikita ng limpak-limpak. Isang suntok sa sikmura ng manager ang nagpatihaya rito sa lupa. Tumalikod si Kalbo, kinuha ang kanyang lumang backpack at isang itim na leather case. Binuksan niya ito, nandoon pa rin ang kanyang custom-made na car ambit knives, maingat na nakahanay. Oras na para balikan ang mga multo, bulong niya. Sa Pilipinas sa safe house ng Sombra. Isang araw makalipas, nagtipon ng grupo. Tumigil ang sasakyang may tie plate sa harap ng lumang safe house. Bumaba si Kalbo, suot ang itim na jacket at biker gloves. Long time no see, bati ni Gavino. Mas masungit ka pa rin, sagot ni Kalbo, sabay ngiti. Naglakad siya papunta kay Ricardo. Tahimik silang nagtitigan ng ilang segundo. Walang salita, hanggang sa pareho silang ngumiti, isang klaseng ngiti ng dalawang sundalo na alam ang bigat ng misyon. Sabihin mo kung sino ang uunahin, aniya. Si Kane. Pero mas malalim na ang ugat ng sindikato. Si Resyo ay hindi lang may koneksyon sa krimen. May access siya sa gobyerno, media, at armadong grupo. Nagbukas ng tablet si Linaw at pinakita ang mapa. May shipment na paparating sa Batangas Port. Galing Malaysia. Base sa intercept ko, may lamang dirty files, mga dokumentong makakasira sa mga opisyal ng gobyerno. Plano ni Resyo itong gamitin para manakot. Kung makuha natin yun, singit ni Jonah, makakagawa ako ng article na hindi nila pwedeng itanggi. Hindi opinyon, kundi ebidensya. Ang limang anino ay muling nagplano ng operasyon. Si Torres, magmamanman mula sa sniper position. Si Kalbo at Gavino, sasabak sa direct retrieval. Si Linaw, magjajam ng surveillance at mga alarm. Si Ricardo, mag-i-infiltrate sa storage kung saan ang mga dokumento. May isa pang opsyon, dagdag ni Linaw. May CCTV sa loob ng barko. Kung gusto natin ng full leverage, i-record natin ang mga tao ni Resyo na mismong kumikilos. Delikado yan, tugon ni Kalbo. Pero worth it, tayo ang sombra, sabi ni Ricardo. Sanay tayo sa delikado. Sa gabing madilim, sa ilalim ng ulap ng gabi, sinimulan ang misyon. Habang ang mga tao ni Resyo ay abala sa paglipat ng cargo, tahimik na gumalaw ang limang anino sa kani-kanilang posisyon. Sa itaas ng crane, si Torres ay nakatutok na. Position. Meron akong 3 armed guards, southeast. Si Linaw naman ay nasa van, nagmo-monitor. Security down in 3, 2, 1, go. Agad pumasok sa loob si Ricardo, sinundan ni Kalbo at Gavino. Walang ingay. Isang gwardya ang napabagsak ni Kalbo gamit ang car ambat. Si Gavino, may hawak na stun baton, mabilis na inalis ang bantay sa pinto. Sa wakas, nakita nila ang vault kung saan nakalagay ang blackmail files. Ngunit bago pa nila mabuksan, umalangaw-ngaw ang putok ng baril. May emboscada, trapto, sigaw ni Gavino. Putok ng baril ang bomb unit sa katahimikan ng gabi sa Batangas Port. Sa loob ng cargo warehouse, sinubukang takpan ni Ricardo ang katawan ni Jonah habang nagpupulasan ang mga manggagawa.
Si Calvo at Gavino ay agad nagtago sa likod ng mga container. Linaw, sino ang mga to? Akala ko na-jam mo na ang security. Sigaw ni Gavino. Hindi yan sa system. May sarili silang frequency. Maliwanag, hindi to simpleng security team. Elite private force to. Bumilis ang paghinga ni Ricardo. Trap talaga to. Alam nilang darating tayo. Ang hakbang ng kalaban. Mula sa loob ng isang bulletproof SUV, pinapanood ni Kane ang nangyayari sa port gamit ang bodycam ng mga tauhan niya. Sa tabi niya, isang lalaking may manipis na buhok at malamig na titig, Silvano Recio mismo. Kaya pa bang tapusin sila, Kane? Tanong ni Recio habang umiinom ng brandy. Hindi ko papayagan makalabas ng buhay si Jonah. O si Ricardo, sagot ni Kane. Ang dating sombra, lulubog ngayong gabi. Sa loob ng warehouse, tumama ang isang granada. Boom! Nagkabasag-basag ang salamin at nagsilaglagan ang mga kahon. Natamba si Jonah, nasugatan sa braso. Jonah! Sigaw ni Ricardo, agad siyang sinaklolohan. Huwag mong igalaw. Lalabas tayo dito. Hawak ka lang. Samantala, si Calvo ay gumapang sa taas ng container gamit ang climbing hook. Nakahabang sa bubong si Torres. May 3 sniper sa kabilang crane. Huwag kayong dadaan sa bukas na area. Roger! Sagot ni Ricardo. Calvo, kaya mong umikot sa likod. Hindi sumagot si Calvo. Sa halip, nilapitan niya ang isang sniper mula sa itaas, tahimik, mabilisan, walang kaluskos. Tinaga niya ito sa leeg gamit ang car ambat. 1 down, maikling sabi ni Calvo. Habang abala ang mga tauhan ni Recio sa pag-asinta, naglabas ng flashbang si Gavino at inihagis ito sa open floor. Nagkagulo. Sa kalituhan, nakalusot si Ricardo at Jonah palabas sa likod na pasilyo kung saan nakaabang si Linaw sa getaway van. Habang tumatakas, hindi ito yung simpleng pagnanakaw, sabi ni Jonah habang tinutupi ang sugat. Sino ang mga yon? Mga bayarang sundalo. Ang tawag sa kanila, Las Hombres Negres, mga dating international ops na inarkilan na ni Recio para protektahan ang kanyang impyerno. Hindi to simpleng exposed, sagot ni Jonah. Digmaan na to. Bago tuluyang lisanin ang port, nakuha pa rin ng grupo ang isang encrypted USB mula sa vault, isa sa mga backup ng dirty files. Di man natin nakuha lahat, ani Linaw, pero may pasabog pa rin tayo. Ngunit may isang twist. Habang binubuksan ni Linaw ang laman ng USB, isang encrypted na video file ang bumungad. At nang ma-decrypt ito, isang video ng torture scene ng dating kasamahan nilang si Cruz, isang ex-sombra, ang nakita nila, tinorture, at pinilit magsalita tungkol sa kanila. Napamura si Calvo. Alam na nila kung sino-sino tayo. At sa huling segundo ng video, lumitaw si Kane. Tumitig sa camera. Kung akala nyong kayo lang ang kayang maglaro ng anino, humanda kayo. Lahat ng mahal nyo, susunugin ko sa dilim. Tahimik si Ricardo. Galit ang bumalot sa mukha niya. Hindi na lang to misyon. Pamilya ko na ang binabantaan. 2 taon bago ang insidente sa port, sa loob ng isang lumang coffee shop sa Maynila, nakaupo si Jonah, may hawak na recorder at notepad. Sa harap niya, isang tahimik at waring may tinatagong lalaking kinilalang, Mr. Si Ricardo, gamit ang alias habang saksi sa isang kasong kinasasangkutan ng isang general. Bakit ka tumatanggap ng ganitong panayam? Tanong ni Jonah, nakatitig. Para lang may makaalam sa totoo. Wala akong balak magpabida. Gusto ko lang, hustisya. Boses mo lang ang isasama ko. Hindi kita isasangkot, pangako niya. Tahimik si Ricardo sa ilang sandali bago bumantong hininga. Kung sakaling may masaktan dahil sa artikulo mo, handa ka ba? Ang hindi ako handa ay mamuhay sa kasinungalingan. Mula noon, hindi na maalis ni Ricardo sa isip ang tapang ni Jonah, isang tapang na bihira niyang makita sa mga tao sa ilalim ng baril. Balik sa safe house. Tahimik ang buong grupo. Sa mesa, nakakalat ang blueprints ng mga gusali ni Recio, isang casino, isang private military training camp, at isang underground cyber facility. Hindi na tayo pwedeng maghintay, ani Ricardo. Sunod na hakbang, guluan natin ang sistema ni Recio. Tumayo si Calvo. Gusto mo ng gera? Gera ang ibigay natin. Pinakita ni Linaw ang resulta ng kanyang cyber recon. Ito ang hub ng lahat, yung underground server farm niya sa Nueva Ecija. Lahat ng records, video files, payoffs, listahan ng mga politiko, doon nakaimbak. Bantay. Tanong ni Gavino. Isang buong unit ng Las Hombres Negres. Pero may isang blind spot tuwing 2:00 ng madaling araw. May maintenance shutdown ng 20 minutes. Yan lang ang window natin. Ang plano, misyong, blackout. Si Linaw at Torres, magja-jam at magtatap sa security system. Si Gavino, demolition and breach expert.
Si Calvo at Ricardo, papasok para kunin ang core drive ng server. Sa gabi ng operasyon, sa ilalim ng buwan at malalakas na alon ng hangin, naglakad ang grupo sa ilalim ng drainage system patungo sa complex. Pagpasok nila, agad silang sinalubong ng infrared alarms na agad namang in-offline ni Linaw. 15 minutes left before power up, sabi ni Linaw sa earpiece. Sumalakay si Calvo sa dalawang gwardyang naka-duty. Walang putok, puro patag ang galaw. Tumago sila sa core room. Doon, nahanap ni Ricardo ang target na drive, nakalock sa biometric safe. Give me time, sabi ni Ricardo habang binubuksan ito gamit ang old school bypass kit. Bilis, sigaw ni Gavino sa radio. May paparating. Mga heavy unit. Nagsimula na ang putukan. Wala na ang element of surprise. Nang mabuksan ang safe, hinugot ni Ricardo ang drive, isang itim at makinang na SSD drive. Nakuha na. Bigla na lang may sumabog na granada sa corridor na unang tinamaan si Gavino sa balikat. Si Calvo ay lumundag pabalik, nahila si Ricardo sa tabi. Nagkita sa dulo ng hallway, si Kane, suot ang itim na tactical armor. May ngiti sa labi. Ricardo, hinahanap-hanap kita. Hinugot ni Ricardo ang baril. At ako naman, gusto nang tapusin ka. Nagkaharap si Kane at Ricardo sa isang brutal na hand-to-hand combat habang tinatangkang makalabas ng complex ang iba. Si Kane ay mabilis, marahas, at bihasang pumatay. Ngunit si Ricardo ay mas matatag, matalino, at may dahilan, si Jonah. Sa huli, nasugatan si Ricardo, pero nakalabas sila gamit ang escape route ni Linaw. Dala nila ang SSD. Sugatan si Gavino, hinimatay si Calvo. Pagbalik sa safe house, isa lang. Ang mensahe ni Ricardo, wala nang atrasan. Umpisa pa lang to. Ipapalaganap natin ang liwanag mula sa anino. 3 linggo makalipas ang raid sa Nueva Ecija, pansamantalang lumipat ng safe house ang grupo, ngayon ay nasa Tagaytay, sa isang abandonadong villa na dating safe house ng isang Sombra agent na pinatay ni Resyo. Bagamat matagumpay nilang nakuha ang SSD drive na naglalaman ng sensitibong impormasyon, hindi pa rin nila nabubuksan ang buong laman nito. Ang encryption ay military grade. Nakaka-frustrate, ani Linaw habang binabasa ang error logs. Kahit ako, hirap basagin to. Kailangan natin ng taong may clearance code ng mismong system na to. May ideya ka ba kung sino? Tanong ni Ricardo. Tahimik si Linaw bago sumagot. Meron, pero problema. Ipinakita ni Linaw ang pangalan, Col. Herminio Zalameda, dating head ng cyber division ng militar, ngayon ay consultant sa isang pribadong intelligence firm sa Makati. Dati nating handler noong Black Ops days, dagdag ni Gavino. Pero rumor has it, binente niya ang sarili sa sindikato ni Resyo. Kung totoo yan, sabi ni Ricardo, siya ang tulay sa pagitan ng militar at ng mafia. Siya ang dahilan kung bakit hindi mapahinto ang operasyon ni Resyo, pinuprotektahan siya mula sa loob. Kung mapapaamin natin si Zalameda, babagsak ang buong upper layer ng sindikato, sagot ni Jonah. At may pangalan na akong gustong iugnay sa artikulo ko, ang senador na financier ni Resyo. Huwag ka munang lumapit sa press, babala ni Ricardo. Delikado. Di lang pangalan ang nakataya, buhay mo na. Plano ng misyon para kunin si Zalameda. Mag-disguise si Ricardo bilang delivery contractor sa opisina ni Zalameda. Si Calvo ay magbabantay sa labas, habang si Linaw ay magjajam ng comms. Target, kunin si Zalameda ng buhay, at kumbansihin siyang ay lahad ang totoo, o pilitin kung kailangan. Sa Makati, sa lobby ng Makati Tower, kumilos si Ricardo ng may kumpiyansa. Bitbit ang dokumento, umakyat sa 21st floor kung saan naroon ang private office ng intelligence firm. Tinapik niya ang fake ID badge sa scanner, gumana, salamat kay Linaw. Pagpasok niya, nakita niya si Zalameda, matanda na, puti na ang buhok, pero buhay pa rin ang titig. Colonel Zalameda, ani Ricardo. Nagulat ang matanda, agad humugot ng sidearm, pero naunahan siya ni Ricardo. Tinadyakan niya ang mesa at itinutok ang silencer. Walang sisiga. Sasama ka sa amin. Ricardo, bulong ni Zalameda. Buhay ka pa pala. Sa safe house, isinagawa ang interogasyon. Tinakpan ang mukha ni Zalameda at dinala pabalik sa villa. Sa ilalim ng ilaw, nagharap sila ni Ricardo. Nagbenta ka, sabi ni Calvo. Pati kapwa sundalo mo. Pati bansa. Tahimik si Zalameda, pero nang biglang ipakita ni Linaw ang isang video, ang pagpatay sa isang whistleblower journalist na kaibigan ni Jonah, namutla siya. Hindi ko nakontrolado ang lahat. Biglang sigaw ni Zalameda, Resyo has people you don't even know exist. Mga senador, general, pati pari. Pero may backup ako, just in case. In exchange for what? Tanong ni Ricardo. Kaligtasan ko.
Ibinigay ni Zalameda ang isang microchip, isa pang encrypted data file. Ngunit bago pa nila ma-access ito, isang pagsabog ang yumanig sa likuran ng safe house. Tumila po ng ilang kasamahan. May lumusab, mga tauhan ni Kane, pinamunuan ng isa pang dating anino, si Silva, isang babaeng elite assassin na dating kasama ni na Ricardo. Long time no see, sabi ni Silva habang tinutok ang baril kay Jonah. Mula sa usok ng pagsabog, lumitaw si Silva, nakasuot ng tactical gear, may hawak na rifle, at may malamig na titig na tila walang bahid ng emosyon. Si Jonah, hawak sa leeg, nakaluhod sa harap niya. Ilabas niyo ang microchip, sabi ni Silva, o durugan ko ang magandang mukha ng reporter mo. Silva, bulong ni Ricardo, unti-unting binababa. Ang baril. Akala ko patay ka na. 5 ang humabaw sa'yo sa Jakarta. Anong ginawa mo? Tumigil akong maniwala sa tama at mali, sagot ni Silva. Ngayon, naniniwala na lang ako sa sino ang mas malakas. At si Resyo, hindi nagpapabiye sa mga tulad ko. Bakit mo siya sinusunod? Sigaw ni Kalbo mula sa likod. Anong kapalit? Pera, kalayaan, kapayapaan, sagot niya. Kapag may pumatay sa'yo, Ricardo, tapos na rin ako. Iyon ang kasunduan. Samantala, habang abala si Silva sa pag-uusap, unti-unting gumapang si Linaw sa likod ng nasirang dingding. Nakita niyang nakatago pa rin sa mesa ang EMP trigger na gamit nila noon sa raid sa Nueva Ecija. Sa radio earpiece, on my mark, sabay kayo ni Kalbo. Bibigyan ko kayo ng 6 seconds blackout. Copy. Ready. Tumitig si Ricardo kay Silva. Anong ginawa nila sa'yo? Pinatay mo ang sarili mong kapatid para lang makaligtas noon. Sumiklab ang galit sa mata ni Silva, at iyon ang hudyat. Namatay ang lahat ng ilaw, nag-flash ang EMP. Sa kadiliman, agad kumilos si Ricardo, tinadyakan si Silva sa tagiliran, habang si Jonah ay mabilis na inagaw ni Kalbo at hinayla pa atras. Sa loob ng 6 na segundo ng dilim, nagsagupaan sa katahimikan sina Ricardo at Silva. Walang putok ng baril, puro suntok, tadyak, at tagisan ng lakas. Matagal silang hindi nagkita, pero kilala pa rin nila ang ritmo ng isa't isa. Lumabas ang liwanag, nagtutulakan sila sa gilid ng hagdan. Tumama ang siko ni Silva sa sentido ni Ricardo. Pero bago siya makadagdag ng tama, sumigaw si Jonah. Ricardo! Nahati ang atensyon ni Silva, sapat para makabawi si Ricardo at maitulak siya pababa ng hagdanan. Nahulog si Silva, bumagsak sa kahoy na mesa, nawala ng malay. Habang pinipigilan ni Gavino ang pagdurugo ni Zalameda, nagsimula itong magsalita. Ang microchip, hindi lang listahan. Nandoon ang tunay na boss ni Resyo. Hindi siya ang utak. Isa siyang dating general, isang bayani noon, halimaw ngayon. Pangalan. Sigaw ni Ricardo. Nagsalita si Zalameda bago mawala ng malay. General Arturo Ignacio, ang aninong pangulo. Tahimik ang lahat. Si General Ignacio, isang decorated war hero, at ngayon ay sinasabing retirado, ang tunay na leader ng sindikato. Siya ang tagapagbigay ng pondo, ng proteksyon mula sa mga ahensya ng gobyerno. Si Resyo ay isa lamang tagapamahala. At kung totoo yan, ani Jonah, baka lahat ng nilalaban natin ay kontrolado na niya. Mula media, hanggang Senado. Tumingin si Ricardo sa sirang bintana, hawak ang microchip. Kung multo siya sa sistema, oras na para tayo ang maging multo ng mga multo. Kinabukasan, sa loob ng makeshift operations room sa kanilang safe house, nakaupo si Jonah sa harap ng laptop, binubusisi ang ilang lumang artikulo at military archives. Sa likod niya, nakatayo si Ricardo, tahimik, ngunit halatang naglalaban ng alaala at galit sa kanyang isipan. Narito siya, General Arturo Ignacio, bayani ng Marawi, dating Chief of Staff ng Armed Forces. Nagretiro raw noong 2020, pero simula noon, wala nang kahit anong balita. Para bang, binura siya. Paliwanag ni Jonah, o sadyang pinaburan niya ang sarili. Sambit ni Ricardo na may halong hinala. Ipinakita ni Linaw ang decrypted portion ng microchip, mga bank transfer logs, private correspondences, at isang address na paulit-ulit lumilitaw, La Providencia Estate, isang pribadong hasyenda sa Tarlac. Yan na yon. Ang lungga ng halimaw. Sambit ni Kalbo na halatang gusto ng lumaban. Plano ng grupo, isang covert recon mission. Hindi sila pupunta roon para umatake. Una, kailangan nilang makita ang mukha ni Ignacio, marinig ang tinig niya, at makuha ang patunay na siya nga ang nasa likod ng lahat. May CCTV blind spots. May path na pwede tayong lusutan sa likod ng irrigation canal. Pero kailangan natin ng tagaloob. Suhestyon ni Linaw. May kilala akong dating tauhan ni Ignacio. Siya ang trainer ko sa Special Ops. Umalis na siya noon pa, pero baka natitira pa ang koneksyon niya.
Pagbibida ni Ricardo. Sumakay si Ricardo at Kalbo papuntang Bataan, sa isang lumang bayan kung saan naninirahan ang retiradong sundalong si Mang Eliseo, dating kilala sa alias na Tigre ng Hilaga, isang sniper legend. Sa umpisa, ayaw silang tanggapin ng matanda. Pero nang ipakita ni Ricardo ang lumang patch ng unit nila, nagbago ang ihip ng hangin. Si Arturo Ignacio, hindi nyo kaya yon. Hindi yan tao, demonyo yan sa uniforme. Pagbibigay babala ni Eliseo, kaya namin siyang harapin. Pero kailangan namin ng daanan papasok. Isang butas, tugon ni Ricardo. Tahimik si Eliseo saglit bago tumango. May anak akong kinidnap ni Resyo. Ginagamit bilang leverage para hindi ako magsalita. Tulungan niyong makalaya siya, isusubo ko sa inyo ang pinto ng impyerno. Matalim na tinig ni Eliseo na pumapayag ng tumulong. Bumalik si Ricardo sa grupo, dala ang bagong misyon, ang iligtas ang anak ni Eliseo na si May, isang doktor na bihag ngayon ng mga tauhan ni Resyo sa isang med facility sa Zambales na ginagamit bilang front para sa drug operations at eksperimento. Sinasaktan nila ang mga inosente para lang mapanatili ang operasyon nila. Hindi na to basta laban para sa akin, ito ay laban para sa katotohanan. Gigil na tinig ni Jonah. At para sa kalayaan ng lahat ng binusalan ng mga tulad ni Ignacio. Pagsang-ayon ni Ricardo, sa huling eksena ng kabanata, makikita ang grupo na nagsasagawa ng night drill. Iba na sila ngayon, mas buo, mas determinado, mas marunong. Habang binubuo ang bagong plano, tumingin si Ricardo sa bawat isa. Tayo ang liwanag sa dilim. Hindi tayo perpekto, pero sa mundong to, minsan ang mga dating mamamatay tao ang kailangang tumapos sa mga tunay na halimaw. Madilim ang kalangitan ng Zambales, at sa laylayan ng isang makapal na kagubatan, nakapwesto ang grupo ni Ricardo, nakakamuflage at armado. Ang target, isang compound na mukhang medical facility sa labas, pero sa ilalim nito, may lihim na basement na pinaglalagyan ng mga bihag, kabilang si May, anak ni Eliseo. Team A, papasok sa kanang wing. Team B, isecure ang main gate. Walang putok hanggat hindi kami nadedetekta. Tinig ni Ricardo sa kabilang linya. Kopya, tahimik lang kami, para tayong mga anino, tugon ni Kalbo. Bilang dating assassin, si Ricardo ay sanay sa stealth kills. Isang gwardya ang naglalakad sa pasilyo, isang pisi lang ng alambre at natigil ang kanyang paghinga. Si Linaw, mula sa control van, minanipyala ang security cameras para hindi mahuli ang galaw ng grupo. Samantala, si Jonah ay may sariling misyon, kunan ng ebidensya ang pasilidad, mga dokumento at larawan ng mga ilegal na aktibidad. Diyos ko, may mga pasyente silang tinuturuan ng droga. Mga bata, parang eksperimento. Bulalas ni Jonah. Kunin mo ang lahat. Lahat ng makakatibay sa pagkakasangkot ni Ignacio. Pagbibigay panuto ni Ricardo. Habang pinoprotektahan ni Kalbo ang exit route, pinangunahan ni Ricardo ang paglusob sa basement. Dalawang gwardya ang nakaposte, isang mabilis na suntok at elbow strike, bagsak pareho. Bumukas ang pinto ng selda. Nandoon si May, payat, may tubo sa braso, ngunit buhay. Doktora May, ako si Ricardo, kaibigan ng tatay mo. Ililigtas ka namin. Pagpapakilala ni Ricardo bitbit ang pag-asa ng kaligtasan. Pag-akyat nila, biglang tumunog ang alarma. Tumakbo sila sa hallway, pero pagsapit nila sa labas ng exit, may sumabubong sa kanila, si Silva, buhay at ngayon ay may kasamang elite unit. Kala nyo ganun lang kadali yun. Sambit ni Silva na nakangisi. Akala ko, tapos ka na. Pagtataka ni Ricardo pero hindi kakikitaan ng takot. Maraming buhay ang pwedeng bilhin sa tamang halaga. At maraming kamatayan ang pwedeng iregalo. Litanya ni Silva na nagyayabang. Nagpalitan ng putok. Si Kalbo ay nagtago sa likod ng kotse, habang sina Jonah at May ay pinalusot ni Linaw palabas gamit ang tunnel exit. Si Ricardo, hinarap si Silva. Mainit ang engkwentro. Isang laban ng dating magkasama na ngayon ay mortal na magkalaban. Tumama ang bala ni Silva sa balikat ni Ricardo, pero tumuloy pa rin siya. Nasa bunutan niya si Silva, itinulak sa dingding, at tinutukan ng baril. Kung tatapusin kita ngayon, titigil ang dugo. Pero hindi titigil ang sistema. Kaya, ikaw ang magsisilbing mensahe. Sambit ni Ricardo na galit subalit nagpipigil ng sarili na tapusin si Silva. Dumating ang chopper ni Eliseo, pinadala gamit ang lumang koneksyon sa AFP. Sinalubong ng putok pero nakalipad sila, kasama si May, si Jonah, at ang microdisc na nakuha ni Jonah sa lab. Naiwan si Silva, duguan, ngunit buhay. At habang nakasandal sa nasirang pader, ngumiti ito. Magsisimula na ang digmaan. Bulong ni Silva. Pagkatapos ng misyon, sa safe house sa Pampanga, nagpapagaling si Ricardo.
Si May ay nagbabalik ng lakas, habang si Eliseo ay tahimik na lumuluha sa muling pagkikita nila ng anak. Si Jonah ay gumagawa na ng investigative expose, habang binubusisi ni Linaw ang bagong disc. Ang daming pangalan dito, mga opisyal, mga negosyante, mga artista. Lahat konektado sa aninong pangulo. Gulat na sambit ni Jonah nang malaman na marami ang sangkot sa kalokohan ng aninong pangulo. At lahat sila, may utang na dugo. Sambit ni Ricardo na kakikitaan ng galit sa mga mata. Makalipas ang 2 araw, lumabas sa isang underground news blog na si Jonah ang contributor, isang artikulong may pamagat na, ang aninong pangulo, mga mukha sa likod ng krimen. Sa loob ng 24 oras, kumalat ito sa social media, kinopya ng iba pang independent news channels, at pinagtakpan ng mainstream media. Tinangka nilang i-censor, pero mas mabilis ang katotohanan kapag may taong handang mamatay para sa kanya. Nanggigigil dahil sa pagtatakip sa katotohanan ng mainstream media sa mga baho ng aninong pangulo. May isa pa tayong tool. Ipinadala ko sa Whistleblower Network ang encrypted file. Sa loob ng 1 linggo, lalabas to sa bawat kanto ng internet. Pagmamalaki ni Linaw. Lumabas sa data ang mga pangalan ng mga galame na gumagawa ng kalokohan. Si Senador Alvarado tagapagtanggol ng karapatang pantao pero may underground share sa isang arms smuggling firm. Si Mayor Rosita Tan humanitarian, pero siya ang nagpapatakbo ng isa sa mga pasilidad ng droga sa Davao. Si General Silva opisyal na patay, pero aktibong tauhan ni Ignacio. At higit sa lahat, Arturo Ignacio walang larawan, walang record, pero may bank logs, utos, at direktiba sa mga operasyon. Habang sinusuri ni Linaw ang huling layer ng disk, nadiskubre niya ang pangalan ng plano ni Ignacio, Operation Dominion. Ito ang ultimate na plano ni Ignacio. Gusto niyang maibalik sa kapangyarihan, hindi bilang general, kundi bilang puppet master ng isang militarisadong gobyerno. Gusto niya ng rebelyon, para siya ang solusyon. Pagpapaliwanag ni Linaw. At sinong ipepresente nila bilang bagong bayani? Tanong ni Ricarda. Tahimik si Jonah. Ibinuka niya ang isang video clip, isang public rally kung saan may itinutulak na bagong figure, si General Enrique Soriano, dating kaalyado ni Ignacio. Siya ang mukha. Pero ang tinig sa likod, si Ignacio pa rin. Sambit ni Jonah na halatang naiinis. Tumunog ang secure line ni Eliseo. Boses sa kabilang linya, Sir, may paggalaw sa northern camp ng Nueva Vizcaya. Mukhang nagre-recruit ng dating rebelde. Mabilis ang galaw, military grade training. Eliseo, si Ignacio na to. Inihahanda na niya ang hukbo. Nagpatawag si Ricardo ng lihim na pagpupulong sa isang abandonadong kampo sa Benguet. Dumating ang ilang dating kasamahan sa Special Ops, mga retirado, at ilang dating tauhan ng mga napaslang ni Ignacio. Hindi ito para sa gobyerno. Hindi ito para sa personal na paghihiganti. Ito ay laban para sa mga anak natin, para sa mga inosente. Kung pipaikit tayo ngayon, wala nang bukas. Panghihikayat ni Ricardo na punong-puno ng determinasyon. Nagtaas ng kamay si Kalbo, si Linaw, si Eliseo. Isa-isa, nagbigay ng panata ang bawat dating mandirigma. Para sa bayan. Para sa katotohanan, sabay-sabay na sigaw ng mga naroon na handang lumaban. Makikita ang grupo ni Ricardo sa isang mobile van habang bumabaybay ng kalsada sa Ilocos, may bagong misyon, sirain ang mga supply route ng puwersa ni Ignacio. Si Jonah, nasa likod, nagre-record ng dokumentaryo para sa mga taong hindi pagising sa realidad. Sa dilim ng kasinungalingan, kailangan ng mga taong handang magsindi ng apoy kahit sila ang unang masunog. Bulong ni Ricardo na may pusong naghihimagsik. Umaga sa kabundukan. Ang liwanag ng araw ay unti-unting sumilip sa kabundukan ng Ilocos. Sa isang liblib na bahagi, natatanaw ang kampo ni Ricardo, hindi ito kampo ng mga kriminal, kundi ng mga dating sundalo, whistleblower, aktivista, at ilang dating rebelde na nawalan ng tiwala sa sistema. Habang ang iba ay nag-eensayo ng bar-ilan at close combat, si Jonah ay nakikipanayam sa mga tauhan ni Ricardo, isa-isa. Bakit ka sumama sa kilusang ito? Tanong ni Jonah ay isang lalaki na dating sundalo. Dahil pagod na akong gamitin. Pagod na akong maging tau-tauhan ng mga hayop sa uniforme. Sagot ng galit na lalaki. Anong gusto mong marating natin? Tanong ni Jonah ay isang babae na dating NPA. Isang lipunang hindi kailangan ng takot para mapatahimik ang mamamayan. Mabilis na sagot ng babae. Naglabas ng unang episode ng Katotohanang Kinakanlong, ang dokumentaryong proyekto ni Jonah. Doon, ipinakita niya ang mga mukha ng mga kasapi ng kilusan, hindi bilang terorista, kundi mga mamamayang lumalaban. Sa likod ng monitor, si Linaw ang nag-aalaga ng encryption para hindi masundan ang signal.
Sa loob ng isang araw, trending agad tayo sa Black Web. Pero di pa to sapat, sambit ni Linaw. Kailangan nating ipakita na may lakas tayong manindigan. Isang misyon, isang simbolo, bigkas ni Ricardo. Sa isang military depot sa Ilocos Sur, may shipment ng armas at supply para sa Project Dominion. Nagdesisyon si Ricardo at ang kanyang core team, sasagupain nila ito, hindi lang para pigilan ang armas, kundi para magpadala ng mensahe, may nagbabantay. May 2 tangke, 4 na truck. Walang problema, basta may paputok ako. Pagbibida ni Kalbo na palaging nakahanda sa bakbakan. May blueprint ako ng layout. Merong blind spot sa water intake area. Doon tayo papasok, pangungumpirma ni Linaw sa lokasyon. Kung makukuha natin to, makakabuo tayo ng sariling logistics chain. Sabat naman ni Eliseo, gabi ng operasyon. Pamwesto ang team. Tahimik sa una, gamit ang night vision at suppressors, na-neutralize nila ang unang grupo ng gwardya. Ngunit sa kalagitnaan ng operasyon, isang pamilyar na tinig ang sumigaw sa radio. Ricardo, hindi pa rin kita tinatantanan. Sambit ng boses, Silva, gulat na tugon ni Ricardo. Nagbago ang plano. Si Silva pala ang commander ng depo na iyon, at may backup force na paparating. Tumindi ang putukan. Si Kalbo, sugatan sa hita ngunit lumaban pa rin. Si Linaw, pinasabog ang main gate gamit ang improvised charge. Si Eliseo ang nag-cover habang si Ricardo at Jonah ay tumulong sa evacuation ng mga sugatang kasamahan. Sa huli, nasabugan nila ang mga truck ng armas at nakatakas sa ilog patungong kalapit na barangay. Hindi namin nakuha ang buong depo, pero hindi rin sila nakakuha. At alam nilang hindi kami natatakot. Mariin na tinig ni Ricardo. Kinabukasan, naglabas si Jonah ng bagong broadcast. Ang kilusan ay hindi terorismo. Ito ay paggising. Sa likod ng mga uniforme ng kapangyarihan, may tunay na salarin. At kami ang liwanag sa kanilang anino. Sa dulo ng video, ipinakita ang silhouette ni Ricardo, hawak ang bandila, habang nakatayo sa itaas ng isang burol. Sa isang lihim na silid sa loob ng kampo ng militar sa Nueva Ecija, nanunood si General Ignacio ng viral video ni Ricardo. Tahimik lang siya habang inuulit ang eksena kung saan nakatayo si Ricardo, hawak ang bandila sa burol. Nagsisimula ka ng maging alamat, Ricardo. Pero ang bawat alamat may katumbas na presyo. Galit nitong sambit habang nanunood. Sa utos niya, inilabas ang Omega Directive, isang classified order na nagsasabing si Ricardo de la Vega ay isang banta sa pambansang seguridad, at kailangang hulihin o patayin. Sa kampo, hindi alam ni Ricardo na may presyo na ang kanyang ulo. Ngunit nararamdaman na niya ang epekto ng kanyang presensya. Nag-umpisang umiwas ang ilang dating kaalyado. May mga barangay na dating nagbibigay ng pagkain, ngayon ay nananahimik. Ang iba, nagbabalak ng umalis sa kilusan. Rick, tao rin sila. May pamilya, may takot, baka kailangan mong hindi muna lumabas sa mga video. Pag-unawa ni Eliseo sa ibang kasamahan. Kung magtatago ako ngayon, anong saysay ng lahat? Pangangatwiran ni Ricardo. Pero kung mamatay ka, tapos na rin to. Mas mahalaga ka kaysa sa sariling dangal. Paliwanag ni Kalbo, binubuksan ang isip ni Ricardo. Samantala, si Jonah ay tahimik na nakikipag-ugnayan sa isang anonymous insider mula sa Senado, codename Aklas. Siya ay isang staffer ng isang mataas na opisyal na simpatya ang nasa kilusan. Aklas via encrypted line, may agenda na para sa pagdeklara ng martial law sa Luzon. Ipepresente nila bilang anti-insurgency. Pero ang totoo, para to sa'yo, Ricardo. Anong dapat naming gawin? Tanong ni Jonah. Expose them faster than they can act. Ilabas niyo ang audio file na may utos ni Ignacio tungkol sa cleansing. Mabilis na suhestyon ni Aklas. Sa tulong ni Linaw, inilabas ng grupo ang isang leaked recording kung saan mismong si Ignacio ang naririnig na nagsasalita. Hindi ko kailangan ng korte. Ang kailangan ko, tapusin ang ugat ng kaguluhan. Isang putok lang para sa isang pangalan, Ricardo de la Vega. Kinabukasan, nag-trending ito sa social media. Dumami ang mga lumalaban, lalo na ang mga kabataan. Sa mga pader ng lungsod, may mga graffiti na lumabas, Ricardo. Hindi rebelde, bayani. Ngunit isang gabi, habang nagpapahinga si Ricardo, sumabog ang isang improvised bomb sa gilid ng kampo. 5 kasamahan ang nasawi. Isa sa mga sugatan si Linaw, na ngayon ay unconscious at nasa critical condition. Ako ang target, pero kayo ang tinatamaan. Nakukonsensyang sambit ni Ricardo na nag-aalala para sa mga kasama. Kaya kailangan mong magdesisyon. Hindi lang kung lalaban ka, kundi kung paano mo ililigtas ang mga naniniwala sa'yo. Pinapalakas ni Jonah ang loob ni Ricardo. Dahil doon ay nagbago sila ng estratehiya.
Nagpatawag ng pulong si Ricardo. Dito, formal niyang ipinahayag ang bagong direksyon ng kilusan. Hindi na ito laban ng armas lang. Kailangan nating gisingin ang bayan sa pamamagitan ng kaalaman, pagkakaisa, at pag-asa. Ako na ang huling mukha. Kayo ang magiging libong tinig. Mariin na iwinag ni Ricardo. Ipinakalat ang liderato. Hinati sa maliit na mga grupo. Ipinatupad ang bagong plano, Operation Liwanag, isang grassroots movement ng information warfare, rescue missions, at expose operations. 3 linggo matapos ang pambobomba sa kampo, unti-unting lumaganap ang impluwensya ng kilusan ni Ricardo sa mga pamayanang dating nananahimik. Hindi na sila basta armadong grupo, sila ngayon ay tagapagdala ng impormasyon, serbisyo, at proteksyon sa mga nilulupig ng sistema. Mas mahirap itong labanan. Hindi mo pwedeng barilin ang ideya. Nakangiting sambit ni Jonah dahil epektibo ang kanilang ginawa. Si Kalbo at ang ilang kabataang dating out-of-school youth ay nagtayo ng liwanag centers sa ilang barangay, mga mobile library, legal aid booth, at lecture tungkol sa karapatan ng mamamayan. May mga voluntaryong nurse, guro, at mga dating kabataan na dating walang boses, ngayon ay lumalaban gamit ang panulat at paninindigan. Alam niyo kung bakit mahalaga ang totoo. Kasi yan ang tanging armas na hindi nila kayang sirain. Tinig ni Kalbo habang nagtuturo sa mga kabataan. Sa tulong ni Linaw, na ngayon unti-unting nakaka-recover, sinimula nilang gamitin ang drone-based data collection. Gumawa siya ng mapa ng katiwalian, batay sa mga dokumento, testimonya, at real-time footage ng mga krimeng ginagawa ng mga tauhan ni Ignacio. Kung hindi natin mailabas sa korte, ilalabas natin sa konsensya ng publiko. Pagbibigay ng ideya ni Linaw. Nagkaroon ng isang interactive website na pinangalanang liwanag.ph, dito makikita ang listahan ng mga opisyal na sangkot, video clips, audio leaks, at verified testimonies. Sa unang linggo, mahigit 500,000 views ang naitala. Dahil sa lumalawak na epekto ng Operation Liwanag, bumalikwas ang gobyerno. Naglabas ng kautusan si General Soriano na nagsasabing ang Liwanag ay isang terrorist propaganda group. Kasabay nito, sinugod at winasak ng militar ang 3 liwanag center sa Batangas, Nueva Ecija, at Zambales. Ilang volunteer ang inaresto. May nawawala. Sa isang press conference ng gobyerno, iniharap ang isang video, si Ricardo, sa lumang footage, may hawak na armas at nakikipaglaban. General Soriano, ito ang mukha ng terorismo. Huwag kayong palilinlang sa kanilang mga palabas. Sumagot si Ricardo sa isang live broadcast na inengkwentro sa buong social media, dark web, at ilang pirated TV channels. Ang tunay na terorismo ay ang paggamit ng takot para patahimikin ang katotohanan. Kami ay mga guro, ina, anak, dating sundalo, dating rebelde, at mamamayang napagod sa panlilinlang. Kung ang pagkutsa sa kasinungalingan ay krimen, handa akong managot. Pero huwag ninyong sakta ng mga walang armas. Dahil kapag ginaising ninyo ang bayan, hindi na ito matutulog muli. Matapang na mensahe ni Ricardo sa harap ng lente ng kamera. Isang lalaking nakahod ang pumunta sa kampo. May dala siyang sealed envelope at isang flash drive. Sino ka? Tanong ni Kalbo. Dating tao ni Ignacio. Handa na akong lumaban. Mabilis na sagot ng lalaki. Binuksan ni Jonah ang flash drive. Sa loob nito ay isang listahan ng mga offshore accounts, kontrata ng armas, at pangalan ng mga financier ni Ignacio, kabilang ang ilang banyagang investors at diplomat. Kapag nailabas natin to, baka magsimula na ang pagbagsak niya. Sa isip-isip ni Jonah. Gamit ang flash drive mula sa dating tauhan ni General Ignacio, inilantad ni na Jonah at Linaw ang isang mas malalim na kasinungalingan. Ang Project Dominion ay hindi lamang military campaign, isa itong cover-up para sa money laundering, illegal arms trading, at foreign collusion. Sa tulong ng isang ethical hacker, nakumpirma nila na ang bank account sa Switzerland, Cayman Islands, at Hong Kong ay nakapangalan sa dummy corporations ni Ignacio. May isang file pa na may label, Dominion Master Plan, Stage 4 National Control via Economic Collapse. Sa loob ng dokumentong iyon, isiniwalat ang plano ng kapangyarihan ng mga kaaway. Artificial inflation, pataasin ang presyo ng bilihin sa mga lugar na hindi sumusuporta sa rehimen. Selective blackouts, tanggalan ng kuryente ang mga komunidad na may aktibong kilusan. Digital surveillance, read eye track ang lahat ng may kaugnayan sa liwanag gamit ang SIM registration at QR-based checkpoints. Hindi lang tayo ang nilalabanan nila, nilulugmok nila ang bayan. Mariing sambit ni Linaw. Naglabas si Jonah ng 3-part expose na may pamagat na ang yaman ng kasalanan gamit ang mga ebidensya mula sa flash drive. Nilaman nito ang transaksyon ni Ignacio sa isang arms supplier na may kaso sa United Nations.
Recordings ng mga meeting kung saan tinatalakay ang pagpapatamba sa mga kritiko. Listahan ng mga personalidad na tumatanggap ng bayad kapalit ng pananahimik. Pagkatapos ng labas ng mga episode, nag-ingay ang social media, simbahan, at ilang independent media outlets. Sa unang pagkakataon, may mga opisyal ng gobyerno na nag-resign at nanawagan ng investigasyon. Sa gitna ng tagumpay, isang trahedya ang bomb alert. Habang nasa isang remote broadcast location si Jonah, pinasabog ng isang drone ang van kung saan naroon ang kanilang mga hard drives at backup equipment. Sugatan si Jonah, at nawala ang isa sa kanilang pinakaimportanteng tagasalin, si Teacher Pilo, isang retiradong professor at tagapagsalin ng mga legal document. Ricardo, dumating na duguan sa lugar, hindi tayo titigil. Pero kailangan nating lumaban hindi lang para sa katotohanan, kundi para sa mga nawawala sa laban. Tinig ni Ricardo na duguan at kararating lang sa lugar. Nagpulong muli ang core team ni Ricardo. Wala na tayong safe zones. Kailangan natin ng mobile base. Suhestyon ni Eliseo, may prototype tayo. Gamit ang mga lumang container vans, pwede nating gawing data center at command post. Dugtong ni Linaw. At ako na bahala sa armor at mga gulong. Gagawin kong parang tangke yan. Pagbibida ni Kalbo. Nang matapos ay ipinakita ang bagong mobile command center, isang convoy ng 3 container vans, isa para sa broadcast, isa para sa supplies, at isa para sa medical at intel. Sa loob, nag-umpisa na muli si Jonah ng bagong broadcast. Buhay pa kami. Buhay pa ang katotohanan. At kung iniisip niyong tapos na ang liwanag, ngayon pa lang kami nagsisimula. Matapang na sambit ni Jonah sa harap ng lente ng kamera at may benda pa sa ulo. Sa unang gabi ng operasyon ng Liwanag Mobile, inilunsad ni Jonah ang isang live broadcast na sabay-sabay na pinanood sa mahigit 30 syudad. Wala nang platapormang kayang pigilan sila, gumamit sila ng mesh networks, VPN relays, at mobile towers na gawa mismo ni Linaw. Sa lahat ng nagtatago, natatakot, o tumigil sa pag-asa, naririnig namin kayo. Ngayon, panahon ninyong marinig. At panahon na rin nilang manginig. Tinig ni Jonah sa live broadcast. Kasabay ng broadcast, binigyang tinig ang mga ordinaryong mamamayan, isang janitor na pinatalsik dahil sa pagsuporta sa kilusan, isang guro na tinanggalan ng lisensya sa pagtuturo, isang midwife na nawalan ng lisensya sa pag-aalaga ng mga sugatang rebelde. Nagkaroon ng spontaneous mass protest sa maraming lungsod. Sa Maynila, Cebu, at Davao, libo-libo ang lumabas sa lansangan, may dalang placard na may mga salitang, "Hindi kami terorista, kami ay Pilipino. Ricardo, hindi ka nag-iisa. Liwanag sa dilim. Rick, akala ko dati, sundalo lang ang lumalaban. Mali ako. Ang pinakamalakas pala ay yung hindi natututo ng baril kundi ng paninindigan." Sambit ni Eliseo kay Ricardo habang pinanunod sa monitor ang mga kilos protesta. Bumwelta ang gobyerno. Ipinasa ang Anti-Subversive Act Revival Bill na muling ginawang krimen ang pagsuporta sa mga grupong mapanghimagsik. Pinadakip ang ilang leader estudyante, sinuspinde ang mga universidad na tumanggap ng Liwanag volunteers. Sa isang closed-door meeting ng Malacanang, hindi sapat ang propaganda, kailangan na ng strike zero. Targetin natin ang puso ng kilusan, si Ricardo. Nanggigigil na pahayag ni General Ignacio. Gamit ang isang Black Ops unit, sinimulang subaybayan ang Liwanag Mobile. May drone na halos araw-araw ay sumusunod sa kanila, may mga roadblock sa bawat daanan. Naging mise-en-scene ang pangangalap ng intel. Dumalas ang engkwentro sa mga checkpoint. Isang gabi, habang nasa gilid ng isang bundok sa Quezon, hinabol ng 4 na military trucks ang convoy. Nagkaputukan. Tinamaan si Kalbo sa balikat. Halos mawalan sila ng supply. Napilitan silang umatras sa isang lihim na lagusan sa Batangas. Sa loob ng tunnel, habang tinatahi ang sugat ni Kalbo, tahimik si Ricardo. Hawak niya ang isang lumang litrato, ang dati niyang sarili, suot ang itim na balabal ng assassin group na dati niyang kinabibilangan. Kung bumalik ka sa dati mong anyo, mawawala ang Ricardo na naging pag-asa nila. Mahinang tinig ni Jonah para kay Ricardo. At kung manatili akong tahimik, baka tuluyang mamatay ang pag-asa ng iba. Tugon naman ni Ricardo. Ang mga tauhan ni Ricardo ay nagtatrabaho sa isang bagong sistema ng underground relay towers, para tuluyang mabypass ang lahat ng censorship at blackout ng gobyerno. Liwanag na hindi nila kayang patayin. Kasi hindi na lang ito signal. Isa na itong paniniwala. Lengguwahe ni Linaw. Nagpatuloy ang broadcast. Mas malawak, mas matatag. At habang tumataas ang boses ng bayan, mas lalong natitinag ang sistemang kinikilingan ni Ignacio. Isang gabing malamig sa Tagaytay, habang nagpapatuloy ang operasyon ng Liwanag Mobile, may biglang nagpadala ng anonymous message sa secure line ni Ricardo.
Alam namin kung nasaan ka. Hindi pa tapos ang utang mo sa aklat ng dugo. Natarante si Eliseo at kalbo. Tanging si Ricardo ang nanatiling tahimik dahil alam niya kung sino ang nagpadala, ang dating leader ng grupo ng mga assassin na kanyang tinalikuran, si Maestro Severin, ang lalaking nagturo sa kanyang pumatay ng walang awa at ngayon naghahanap ng hustisyang dugo para sa pagtataksil. Binalika ni Ricardo ang lumang mga kasunduan ng kanilang samahan, ang sinumang lalabag sa Code of Silence, at lalantad sa sibilyan, ay magiging target ng purification. At ngayon, dahil sa kanyang pagsisiwalat at pag-ibig kay Jonah, siya na ang susunod. Bago tayo lumaban sa gobyerno, kailangan kong tapusin ang utang ko sa kadiliman. Sambit ni Ricardo habang nakatingin kay Linaw at Jonah. Isang lihim na pulong ang naganap sa isang abandonadong templo sa lalawigan ng Laguna. Dumating si Ricardo ng mag-isa. Sinuot niyang muli ang itim na balabal ng mga assassin, hindi bilang miyembro, kundi bilang palam. Sa harap niya, nakalinya ang 7 elite assassin ng aklat ng dugo. Sa gitna nila, si Maestro Severin. Ang dugo ay may alaala. Bawat pinatay mo, dapat mong alalahanin. At ngayon, ang dugo mo ang ibabayad. Seryosong tinig ni Maestro Severin. Nagharap ang dalawa, tahimik, walang hininga, hanggang sa kumurap ang ilaw ng buwan at nagsimula ang sayaw ng kamatayan. Isa-isang bumagsak ang 6 sa 7 assassin. Hindi dahil sa puot, kundi sa disiplina. Kay Ricardo, walang galit, walang sigaw. Precision. Focus. Hanggang sa huli, pumarap siya kay Severin, sugatan ngunit matatag. Ricardo, hindi ko na kailangang patunayan na kaya kong pumatay. Ngayon, ang kailangan kong patunayan, ay kaya kong pumili na huwag. Sambit ni Ricardo na may paninindigan. Ibinaba niya ang sandata. Sa halip na patayin si Severin, inilabas niya ang larawan ng mga batang natulungan ng liwanag. Isang saglit ng katahimikan. Si Severin, nabigla. At sa unang pagkakataon, ang pinakamatigas na anino, tumalikod at naglakad palayo. Kung may kayang lumakad mula sa dugo, baka ikaw nga. Tinig Maestro Severin habang papalayo. Pagbalik niya sa liwanag mobile, sinalubong siya ng buong grupo. Walang kasuotan ng mandirigma. Wala na ang itim. Isinuot niya ang puting kamisete ng kilusan, may nakasulat sa likod, hindi na ako mamamatay tao. Ako'y tagapagtanggol na. Assassin no more. Pagbibiro ni Jonah habang nakangiting nakatitig kay Ricardo. Mula ngayon, hindi lang ako. Lalaban para sa bayan, lalaban akong buo. Habol pa ni Ricardo. Sa bisa ng Presidential Executive Order No. 882, isang nationwide declaration ang isinagawa, panandali ang state of emergency para sa seguridad ng bayan. Ngunit sa likod ng salitang panandalian, unti-unting ipinatupad ang modern martial law, mas tahimik, mas tuso, at mas mapanganib. Hindi ito martial law. Ito ay peacekeeping. Walang dapat matakot kung wala kang itinatago. Tinig ni General Ignacio sa TV broadcast. Ngunit sa kalye, ibang kwento ang nangyayari, checkpoint sa bawat barangay, curfew kahit walang gulo, pagdakip sa mga aktivista, at pagkawala ng mga mamamahayag. Habang pinapanood ni na Ricardo ang pag-usbong ng bagong batas, may lumapit na informant mula sa loob ng pamahalaan, isang opisyal mula sa Department of Communications, si Sir Naldo. Nagbigay siya ng access sa isang confidential system na tinatawag na Project Alapaap Automated Lawful Archiving and Predictive Assessment for Anti-Patriotism. Isa itong AI-powered surveillance na may kakayahang tukuyin ang posibleng kalaban ng Estado base sa social media activity, search history, text messages, at maging sa CCTV behavior analysis. Ricardo, hindi lang nila binabantayan ang galaw mo. Ginagawa ka na nilang future criminal kahit wala ka pang ginagawa. Pagbabalitin ni Sir Naldo. Gamit ang natuklasan, nag-broadcast muli si Jonah na ngayon ay ginamit ang Project Alapaap bilang pangunahing ebidensya ng paniniktik. Sa harap ng kamera, ang bagong batas ay hindi upang protektahan kayo kundi upang pangunahan kung paano kayo huhulihin. Ito ang pananakot na may digital na mukha. Ito ang Batas Militar 2.0. Matapang na paglalantad ni Jonah sa harap ng kamera. Umani ng milyon-milyong views ang expose. Ngunit kasabay nito, binansagan si Jonah at Ricardo bilang digital terrorists. Dahil sa revelasyon, dumami ang lumaban. Sumulpot ang iba't ibang underground group sa iba't ibang rehiyon. May mga volunteer journalists, medical aid brigades, at student strike networks. Muling nabuhay ang isang sinaunang ideya, sovereign bayanihan, ang paniniwalang ang tunay na gobyerno ay hindi nasa posisyon, kundi sa pagkilos ng taong bayan. Sa isang hearing sa Senado na pinilit ni Senadora Rivera, isa sa iilang natitirang makabayan, ipinatawag si General Ignacio.
Sa gitna ng hearing, inilabas ni Senadora ang kumpletong transcript ng Project Alapaap mula sa team ni Ricardo. Kung ganito niyo sinusukat ang katapatan sa bayan, sinong ligtas? Ni ang mga tahimik na estudyante ay tinuturing ninyong kriminal. Galit na tinig ng Senadora. Nagkagulo sa Senado. At sa unang pagkakataon, nag-issue ng leave of absence si Ignacio. Ngunit alam ng lahat, hindi siya susuko. Maghahanda lang siya ng mas madugong hakbang. Sa tagong himpilan, habang pinapanood nila ang kaganapan sa TV, lumapit si Linaw kay Ricardo. Hindi na lang to laban sa sistema. Isa na itong laban sa kinabukasan. Sambit ni Linaw, kailangan na nating bumuo ng bagong alyansa. Kung may batas militar 2.0 sila, dapat may kalayaan 2.0 tayo. Tugon ni Ricardo na mas humigpit ang hawak sa baril. Matapos ang matagumpay na pagbubunyag ng Project Alapaap, dumagsa ang suporta sa kilusan ni Ricardo. Ngunit alam nilang hindi sapat ang damdamin ng masa, kailangan nila ng organisadong puwersa. Kaya isang bagong inisyatiba ang isinilang. Kalayaan 2.0 isang underground civilian army na binubuo ng mga guro, manggagawa, estudyante, techies, dating sundalo, at maging ilang opisyal ng gobyerno. Walang uniforme, walang ranggo. Ang tanging requirement, paninindigan. Gamit ang teknolohiya ni Linaw at mga dating kontak ni Ricardo mula sa Assassin Brotherhood, sinimulan ang pagtatayo ng encrypted radio relay sa mga bundok, mobile clinic sa mga conflict zones, guerrilla internet routers, gamit ang drones, underground printing press ng Kalayaan Chronicles. Ang impormasyong dati pinapatay, ngayon ay sinusulat, binobroadcast, at ibinubulong sa bawat kanto ng bayan. Habang lumalakas ang Kalayaan 2.0, pinaplano naman ni General Ignacio ang counter-operation. Project Limos isang full-scale crackdown laban sa mga subversive networks. Sa intelligence briefing, ibinunyag ni Ignacio ang target. Unahin ang mga sentro ng distribusyon. Pabagsakin ang media. Dakpin si Ricardo, dead or alive. Isang gabi sa Bulacan, sinalakay ang isa sa mga relay stations. 3 ang napatay. Wala pang 24 na oras, sinundan ito ng sabay-sabay na raid sa Cebu at Zamboanga. Halos bumagsak ang buong liwanag mobile network. Sa gitna ng kaguluhan, inilabas ni Ricardo ang Omega Protocol, isang lihim na contingency plan na inihanda niya matagal na. Dito, bawat miyembro ng Kalayaan 2.0 ay may itinalagang mirror cell duplicate teams sa iba't ibang rehiyon. Habang dinidistract ng mga raid si Ricardo, ang mga backup cell ay nagtayo ng bagong liwanag hubs, mas maliliit pero mas mahirap hanapin. Ang gusto nilang patayin ay organisasyon. Ang hindi nila alam, ideya ito. At hindi mapapatay ang ideya. Pagmamalaking tinig ni Jonah. Sa kabila ng kaguluhan, muling nag-live broadcast si Jonah gamit ang emergency uplink mula sa bundok ng Aurora. Jonah, nakasuot ng itim, buo ang loob. Hindi kami sundalo. Hindi kami armado. Pero kami ay kasing tapang ng mga lalaban sa tank gamit ang totoo. At sa bawat tinatakot ninyo, may 10 handang sumigaw. Ito ang Kalayaan 2.0, hindi kami susuko. Paninindigan ni Jonah na nakasuot ng itim. Sa isang lihim na base sa gitna ng kagubatan, tinipon ni Ricardo ang core members ng kilusan. Sa mesa, may mapa ng Pilipinas, may pulang mga tuldok sa bawat lalawigan. Sisiklab ang malaking bitaw ng rehimento. Ang tanong, handa ba tayong tapusin ang sinimulan natin? Tanong ni Ricardo na naghihintay ng kasgutan. Ang lahat ay tumango. At sa labas ng base, unti-unting lumilitaw ang mga bagong recruit, mga nurse, electrician, guro, at dating politiko, bitbit ang bandilang walang pangalan, pero may layunin. Sa kabila ng panunupil, unti-unting nabubuo ang di inaasahang alyansa, mga dating kaaway, karaniwang mamamayan, at ilang matataas na opisyal ng gobyerno na sawang-sawa na sa panlilinlang ng rehimen. Isa sa kanila ay si General Lucas Dizon, isang matandang general na kilala sa kanyang integridad, at ngayon nagdesisyong tumalikod sa panig ng diktadore. Sa isang lihim na pagpupulong kay Ricardo, akala ko, ang pagsunod ang anyo ng katapatan. Ngayon alam kong ang pagtutol, kapag para sa bayan, ay mas matapat pa sa sinumang sumisipsip sa kapangyarihan. Wika ni General Dizon na may paninindigan. Pinlano ang Operation Sandali, isang 3 yugto na operasyon para pasabugan ang digital control systems ng rehimen, tanggalin ang command relay ng Project Alapaap, at pahinain ang centralized power ng Estado. Phase 1, sabotahe sa komunikasyon target ang command hub ng surveillance satellites. Phase 2, neutralisasyon ng cyber defense si Linaw at ang elite hacker cell ng Kalayaan 2.0 ay saisalakay sa mismong puso ng pamahalaang digital security. Phase 3,
Pag-angat ng sambayanan, isang sabay-sabay na marcha ng libo-libong mamamayan mula sa iba't ibang probinsya patungong Maynila, hindi bilang isang hukbo, kundi bilang sambayanan. Sa araw ng pagsalakay, habang sinisira ng ground teams ang mga relay towers ng rehimen, binuksan ni Linaw ang isang virus na tinawag niyang Diwa, isang AI na sumisira sa facial recognition ng Project Alapaap at lumilikha ng digital na mga anino upang iligaw ang surveillance system. Kung kaya nilang gawin tayong mga target gamit ang data, panahon na para maging multo tayo sa sistema nila. Nakangising sambit ni Linaw. Habang rumaragasa ang digital na pagguho ng imperyo, lumabas sa lansangan ang libo-libong mamamayan, bitbit ang bandila ng Kalayaan 2.0. Hindi nila alam kung matatapos ang gabi, pero malinaw sa kanilang lahat, sapat na ang takot. Panahon na para manindigan. Sa harap ng Malacanang, hinarang ng mga sundalo ang mga nagmamarcha. Ilang saglit ng tensyon. Tahimik. Hanggang sa bumaba mula sa military truck si General Lucas Dizon. Bilang sundalo ng bayan, hindi ako narito para barilin ang mamamayan. Narito ako para protektahan sila. Sambit ni General Dizon sa harap ng media, hawak ang mikropono. At sa kanyang pagharap, tumalikod ang ilang sundalo. Ang iba, ibinaba ang kanilang mga armas. Ang ilan, lumakad kasama ng mga mamamayan. Sa loob ng palasyo, si General Ignacio ay nagbubunganga, hawak ang kanyang baril, habang nagbabasa ng live news feed. Kalayaan 2.0, sa wakas, ay nasa loob na ng lungsod. Nagpatawag siya ng huling loyalist forces, ngunit wala nang tumugon. Ang kanyang utos ay tumalbog sa hangin. Ang kanyang imperyo, unti-unting naluso, hindi sa bala, kundi sa paninindigan ng bayan. Lumipas ang 3 araw. Ang Project Alapaap ay tuluyang isinara. Isang People's Council ang pansamantalang namahala. At si Ricardo, matapos ang lahat, ay tahimik na naglakad papalayo sa entablado ng kapangyarihan. Bakit hindi ka man lang tumayo sa harap? Tinawag ka ng mga tao bilang bayani. Tanong ni Jonah kay Ricardo. Hindi ako bayani. Isa lang akong mamamayan na nagsawang manahimik. At yun ang pwede ring gawin ng sinuman. Mabilis pero tapat na tugon ni Ricardo kay Jonah. Tapos na ang isang labanan na kanyang pinasukan dahil lamang sa kagustuhan niyang protektahan si Jonah. Ang babaeng kanyang minamahal. Ang babaeng kasama niyang lumaban para sa katotohanan at para sa paglaya ng bayan.